Maligayang pagbabalik sa aming channel. Napag-usapan natin noon kung bakit nagkakaroon ng isang malusog na tao ng type 2 diabetes dahil sa insulin resistance. Ngayon naman ay pag-uusapan natin kung papaano natin maiiwasan ang type 2 diabetes sanhi ng insulin resistance at ano ang natural na solusyon para maiwasan ang insulin resistance nang hindi iniinuman ng gamot. Balikan muna natin ang insulin resistance at kung bakit tayo nagkakaroon nito. Kapag kumakain tayo, ang glucose o blood sugar natin ay tumataas at ang katawan natin ay naglalabas ng hormone na tinatawag na insulin para bumaba ang glucose sa katawan. Kapag mababa na ang level ng glucose, bumababa rin ang level ng insulin sa katawan. Ngayon tignan natin kung papaano nagkakaroon ng glucose spikes. Sa pagkagising natin sa umaga, kakain tayo ng almusal, pagkatapos, kakain ulit sa umaga ng light snack, tapos kakain ulit ng tanghalian, pagkatapos kakain ng merienda sa hapon, kakain naman sa gabi ng hapunan at kakain pa tayo ng midnight snack bago matulog. Tandaan natin na ang insulin ay kailangan ng 3 hanggang 4 na oras para bumaba ulit ang level. Ang insulin natin ay hindi na nagkakaroon ng pagkakataon bumaba at sa kung madalas ito mangyari ang ganitong sitwasyon sa mahabang panahon, ang insulin level natin ay maaaring hindi na bumaba kahit hindi na tayo kumakain. Sa pagtaas parati ng level ng insulin sa ating katawan, may pagkakataon na ang mga cell ng ating katawan ay hindi na mag-respond sa insulin kaya nagkakaroon ng insulin resistance na nagre-resulta sa type 2 diabetes, pagtaas ng timbang, hirap magpababa ng timbang at sakit sa puso. Gawin natin ito para masolusyonan natin ang problema. Kailangan natin tumigil muna kumain hanggang ang insulin level natin ay mababa na. Intermittent fasting ang maaari natin gawing solusyon. Gagamitin natin ang 16-8 method o pag-iwas kumain ng 16 na oras at pagkain ng kailangan nating calories sa loob ng 8 oras lamang. Pag-usapan natin kung paano ito. Pagkatapos natin kumain ng hapunan sa gabi ng 8, dito magsisimula ang ating fasting. Sa buong gabi, marami nangyayari sa ating katawan. Sa madaling araw, bumababa na ang blood sugar level ng ating katawan. Sa bandang 2 o'clock ng madaling araw, bumaba na ang insulin level ng ating katawan. At sa 6 o'clock ng umaga, ang digestive system natin ay na-reset na. Ibig sabihin nito, sa umaga, tayo ay nasa fasted state at ang insulin level natin ay mababa. Ang kailangan natin gawin ay mapanatiling mababa ang insulin level at kailangan natin palipasin ang agahan natin. Dahil kung kumain tayo, tataas ulit ang glucose natin. Tataas din ang insulin level at yun ang iniiwasan natin mangyari. Kailangan natin mga fasting hanggang 12 ng tanghali para lalo natin mapababa ang insulin natin na kung saan ang katawan naman natin ay mapupunta sa fat burning mode dahil walang pagkain at glucose ang ating katawan at kailangan din ng energy ng katawan natin kung kaya kukunin ang kailangang energy sa mga taba o fats ng ating katawan. Kaya maaari rin mapababa ang ating timbang pag pinatuloy natin ang ganitong method. Ang susunod na kailangan natin gawin ay mabigyan ng importansya naman ang fiber sa ating pagkain. Ang fiber ay mabisang paraan para laging makaramdam ng pagkabusog. Ito rin ay hindi mataas sa calories na kung saan tumutulong ito para sa ating intermittent fasting at maiwasan din ang sobrang pagkain natin. Sa ganitong paraan, ito ang natural na paraan upang makontrol natin ang ating insulin at glucose spikes pati na rin ang triglycerides at cholesterol. At ito ang mga importanteng rason ng intermittent fasting at makikita natin agad ang resulta depende sa ating pagsisikap sa pagsunod natin dito. Maaaring hindi mo ito kailangan ngayon pero baka may kakilala kang nangangailangan nito kaya maaari mo ito i-share sa kanila upang makatulong. Kung nakatulong naman ang video na ito sa iyo, i-like at mag-subscribe para sa iba pang mga kaalaman na pwede natin magamit. Salamat sa panunood at kita-kits sa susunod na video.